Marhay na aga mga aki. Marhay na aga man po. Magsitindog ang gabos para sa tong pangadli. Sa ngalan ng Ama, ng Aki, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa, ng ngalan ng Jesus, Ngayon, magpakailanman siya nawa. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Bago magsitukaw ang gabos, pakipurot muna ang basura. Mga basura, asin ayuso ng pukawan. Pakihilingan sa indong mga katayid kung may liban sa tong klase. Wala po. Mahusay. Sino ang makakapagbigay sa akin kung ano ang tinalakay natin kahapon? Intersecting perpendicular at saka parallel lines po, teacher. Mahusay. Magbigay ng halimbawa, Rochelle, ng isang parallel line. Hagdan po. Mahusay. Sino pa ang kapagbibigay ng halimbawa ng intersecting line? Ikaw. Bintana po, teacher. Mahusay. Talagang nakinig kayo kahapon. Ngayon, meron tayong gagawing laro na kung saan tatawagin natin itong pass the crumbled ball. Meron si teacher dito ang crumbled ball at kung kanino pag nagsabi si teacher ng stop, kung kanino ito nakahawak, siya ang sasagot sa tanong ni teacher. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ngayon, simulan na natin. Sige, simulan na ang pagpasa ng bola. Stop! Pakitignan ang unang sa iyong palagay, ano kaya hugis yan? Square. Mahusay. Another one. TJ. Stop! Anong shape kaya yan? Rectangle. Mahusay. Another one. Stop! PJ! Anong hugis kaya yan? Rectangle. Mahusay. Okay na. Tama na. Ganun na lang. Ngayon, ang ating laro ay konektado or ugnay sa aking itatalakay. Pero bago muna ang ating pag-aaralan, may bibigay muna si teacher na isang gawain or dibuhon. Ngunyan, igwa si teacher ni papagibo sa indong na kaugnay sa tong pag-aadalan. Pakasimbag inis sa indong kwaderno. Panuto. Sino makapagbabasa ng panuto? Rochelle? Paluto, pilian ng tamang unit na ginamit sa mga ipapahiling na literato. Simulan na ang pagsagot ng gawain. Number 1. Bilugan.
Sino pa makapagsasagot? Sagutan mo ng lahat, Rochelle. Mahusay. Sa tingin nyo, tama kaya mga sinagot ng iyong kaklase? Opo! Mahusay. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa area of the square and rectangle. Pero bago muna yan, basahin muna natin ang ating layunin. Sino makapagbabasa ng layunin? Rochelle? Layunin. At the end of 45 minutes, the student should be able to A. Visualizes and represents the area using appropriate unit. B. Appreciate the importance of the unit and the formula of the area. C. Measure the area and unit using formula of the square and rectangle. Thank you. Ngayon, pag-aadalan na natin kung ano nga ba ang area. Sinong gustong magbasa kung ano ang area? Ano nga ba ang area? Yes, Christine. Area, ang espasyo na inuokupahan ng isang hugis o ibabaw ng isang bagay. Ang area kansarong figure ay ang bilang kan mga unit square na nagsasakop kan ibabaw kan harari na figure. Oh, so, ito ang isang halimbawa ng area. Ang hugis square or ito ay tinatawag na square unit. Kada square unit ay katumbas ng 1 centimeter. Ang square meters ay ang square unit ay merong dalawang uri. Ito ang square centimeter at square meter. Ito ang square meter, centimeter at ito ang square meter. Para makuha ang area ng square, ito ang ginagamit na formula. Sino makapagbabasa ng formula? Formula. A equals S times S equals 3cm times 3cm equals 9SQ point cm. Ang formula
ng square centimeter ay A is equals to X S times S. Thus, ito ang isa pang halimbawa or isa pang formula ng square centimeter. Pagkuha ng rectangle. Ano nga ang formula ng pagkuha ng square? A equals S times S. Yan. Ang pagkuha naman ng pagkuha naman ng area ng rectangle ay A is equals to L or length times W or width. Ano nga ulit ang area? Ang espasyo na inokupahan ng isang hugis. Husay. Ano ang formula ng square? Para makuha ang area ng square. A equal S times S. Yan, mahusay. Eh, sa rectangle naman, anong formula? Rochelle? A equals L or length times W or width. Mahusay. Sige nga, kung talagang may natutunan kayo ay hatiin ko sa dalawang grupo at bibigyan ko kayo ng sagutan. Ito ang unang grupo, at ito ang pangkatdalawa. Ngayon, ito ang gagawin ng pangkat-una. Pangkat-una, pangkat-dalawa. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan yan. At kailangan ninyong idikit ito sa board. Teacher, may pentel pen ka po. Tungkol ako. Teacher, paano po ni? Tapos na po ba? Opo. Pakidikit nga ito sa blackboard. So ngayon, tignan natin kung tama ang iyong mga sagot at dito natin ibabase sa ating ginawang rubrics. Sa unang pangkat, accuracy or Sa unang pangkat, ilan kaya pangkat? Tama kaya ang sagot ng unang pangkat? Opo. Kung ganon, sila ay nakakuha ng 15 points. Presentasyon. 15 points. Sino kaya ang nauna? Pangkat una.
Pangalawa. 14 points kasi nahuli ang pangkat-una. Kooperasyon. Nagkoopera ba ang lahat? Opo! Husay. Ang total is 49 points. Sa pangalawang grupo naman, 15. Presentasyon, 15 points. Bilis, 10 points. Kooperasyon, 10. Sa kabuuan, 15 points. Mahusay. Talagang nakikinig kayo kay teacher. Ngayon, ano nga ulit ang area? Yes, Rochelle? Ang area ay ang espasyong inuupahan ng isang hugis. Ano kaya ang formula or ginagamit para makuha ang area ng square? A equal S times S. Mahusay. Sa rectangle naman, ano kayang formula or ginagamit para makuha ang area nito? Yes, Rochelle? A equals L times W. Mahusay. Ngayon, meron ulit, teacher, ibibigay na gawain. Sulat or sasagutan nyo ito sa inyong papel. Sagutang papel. Panuto. Hanapan ng area kan rectangle, square, as in gamiton ng mga formula para makuha ang tamang simbag. Gibun sa simbag ang papel. Tatawan ko sana kamo ni 2 minuto para simbagan ini. Tapos na ba mga bata? Opo! Pakipasa na lamang at ako na lamang ang magwawasto. Dahil dyan, kung talagang may natutunan kayo, ano nga ulit ang ating pinag-aralan tungkol saan? Yes, Rochelle? Area of the square and rectangle. Mahusay. Ano ang area? Ano ang kahulugan ng area? Ano nga ba ang area? Yes, Tia? Sarong figure po, ma'am, na bilang ang mga unit na square. Mahusay. Yung dalawang formula, ano yung formula ang ginagamit para makuha ang area ng square? A equal S times S. Sa rectangle naman. A equals L times W. Mahusay, talagang may natutunan kayo. Ngayon, may bibigay si teacher na takdang aralin at sasagutan nyo ito sa inyong bahay. Yun lang po